Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Kahit na kumbaga ang panahon ay umulan at umaraw, ay patuloy pa rin na tayo ay nasa mabuting kalagayan at walang sakit. Amen? Bagamat may mga ilan tayong mga kapatid na ipinagpe-pray po natin sa kanilang mga hinaing, sa kanilang mga sakit, at naniniwala po tayo na sila ay papagalingin ng ating Panginoon. Amen? So, yun po mga kapatid, ano? Yan. Sabi po sa aklat ng Genesis 50 verse 20, sabi po niya dito, masama nga ang inyong ginawa, subalit ipinahintulot yon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami. Yan. Ito po yung mga huling talata ng Bible sa panahon ni Jose. Yan, si Joseph. Kung titingnan po natin ang buhay ni Jose sa Bible ay isang napakaganda. Kung babaybayin natin at pag-aaralan ang buhay ni Jose, bagamat napakahaba yung kanyang mga kabanata, pero napakaganda at marami po tayong matututunan dito. Ang tanong ko po sa bawat isa, yan, sino po rito ang merong 12 magkakapatid? Meron po ba? 11, 9, 10, 8, hanggang 7, ayan, hanggang pababa. 1, ayan, si Pastor Freddy, isa ang anak. Dapat madagdagan pa yan. Yan, para nang sa ganun, may kasama yung kanyang anak, may kalaro. Yan, ala namang imposible sa Diyos di po ba? Ito po ay, kung ba't natanong ko, kasi pag-aaralan nga po natin ang buhay ni Jose. Si Jose na kung saan ay merong kapatid na 11. Yan, bali 12 po sila. Sabi ng salita ng Diyos sa Acts 2:17, sa huling araw ibubuhos ko ang aking espiritu. Ang inyong mga anak na babae at lalaki magkakaroon ng mga pangitain. At ang matatanda ay magkakaroon ng mga panaginip. Kaya nga po, mga kapatid, sa umagang ito, pinapahintulutan ko kayong matulog. Pero, paggising nyo, tatanungin ko kayo yung papanaginipan ninyo. Ayan, kung anong ibig sabihin. Amen? Si Jose na kung saan ay, yun lang naman ang kanyang, kumbaga, talento ba yon na tinatawag? Yung matutulog lang tapos may mga panaginip. Yun yung mga kaloob ng ating Panginoon. Meron naman kasi kung minsan, tulog ng tulog, alas 12 na, di pa bumabangon, no? Yan, ala namang napanaginipan. Yan, dapat, pag natutulog ka ng ganong kahaba, meron kang napanaginipan na mula kay Lord. Meron kang pangitain. Amen? Kaya sa mga matakaw matulog, dapat i-discern nyo sa inyong puso, sa inyong kaisipan, na si Lord ang magbigay sa inyo ng magandang panaginip. Amen? Di po ba kung minsan nananaginip tayo? Sinong nanaginip dito na minsan para bang mayaman na mayaman ka? Tapos parang senyorito ka, senyora, ganun, di ba? Magigising ka, hindi pala totoo. Di ba? Nananaginip tayo ng ganun minsan. Sana di na ako nagising. Ang sarap pala maging mayaman. So parang ganun, So, sabi po ng aklat ng Roma, sabi niya rito, Roma 15, verse 4, sabi niya, anumang nasa kasulatan ay nasulat sa ikatututo natin. Sa ikatututo natin. Sapagkat kung binabasa natin ang aklat, ay tayo ay lumalakas. Nagkakaroon ng sigla. Amen. Kaya ang ating pag-aaralan ay tungkol sa buhay ni Jose, na kung saan malaki ang ating mapapakinabangan. Hindi buhay na kung saan buhay sa lansangan ng mga taong wala sa banal na kasulatan. Pag buhay sa labas, chismis na po yun.
ang pag-aaralan po natin ay buhay ni Jose, sapagkat malaki ang ating pakinabang pag naunawaan natin ang mga kapahayagan ng salita ng ating Panginoon. Magbukas po tayo sa aklat ng Genesis 37. Verse 1. Si Jacob ay nanatili sa Kanaan sa tinirhan ng kanyang ama. Ito ang kanyang kasaysayan. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama. Ang mga anak ni na Bilha at Silpa. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y isinusumbong niya sa kanilang ama. Verse 3. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Minsan na naginip siya at lalo silang namuhi nang ito'y sabihin niya. Napanaginipan ko, wika ni Jose, na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo raw ang aking bigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong binigkis. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Na naginip uli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumukod sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong ina at mga kapatid ay yuyukod sa harapan mo? Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Hindi naman ito mauubos maisip ng kanyang ama. Yan. But, alam po ninyo, si Jose ay kaya dumami ang kanyang mga kapatid. Alam po ba ninyong merong asawa si Jose ay si Jacob na 4. Ang asawa niya ay si Leah at si Leah at si Raquel. Yan, si Leah at si Raquel. Alam po niyo, mas mahal ni Jacob si Raquel. At dumating nga ang panahon na kung saan ay hindi magkaanak. Ngayon, at dahil hindi siya magkaanak, pinasipingan nila yung kanilang mga katulong, yung kanilang mga alipin. Alam po ninyo, ang mga alipin kasi noon, nabibili lang yan. Ang mga alipin, katulong. Pag ikaw ay alipin, wala ka ng karapatan. Lahat ng sasabihin ng iyong amo, gagawin mo yan. Kasi binili ka na niya. Amen? Kaya dumami ang kanyang anak at andon na kung saan nagkaroon sila ng 12 anak. Ay, ng 12 magkakapatid. Alam po ninyo, bilang marami sa mga magkakapatid, napakahirap, di po ba? Kami ay 9 na magkakapatid. 3 babae at 6 na lalaki. Ayan. Kung titingnan natin, noong unang panahon, paramihan ng mga anak. Bahala na. At kung hindi ka sasabay sa pagkain, sigurado, mauubusan ka. Walang matitira sa iyo. At pag ikaw ay bunso, nung panahon na yon, mas malaki ang kaparte mo. Ganon talaga. Kaya nga, noon, sabi ko sa kapatid ko, nainggit ako dahil lagi, ay, kumbaga, natapos na yung pagkabunso ko, sa kanya naman ngayon, na-atensyon yung tingin ng aking mga magulang. Ganyan talaga, kasi bunso nga di po ba? So, ganon ang nakita nila kay Jose. At sabi po sa verse 3, mas mahal ni Jacob si Jose kaysa sa mga
kapatid niya. Ayan, mas mahal daw niya. Ano pa ang ginawa? Siya ay iginawan ng damit. Damit na mahaba ang manggas, sabi ron. Alam po ninyo yung damit na ito? Kung titingnan po natin sa Biblia. Isinerch ko po itong damit na ito, yung may manggas, ay abot hanggang bukong-bukong. At yung kanyang sa may kamay, abot din hanggang dito sa parang hanggang dito sa may long sleeve, parang ganon. Pero hindi long sleeve. Ang damit na ito ay damit parang isang prinsipe. At ang kulay nito ay parang rainbow. Yan, rainbow. Talagang kumikinang. Kaya inggit na inggit sila. Si Jose lang ang merong ganong uri ng damit. Lalong nagalit ang kanyang mga kapatid. Kaya nga, sa inis ng mga kapatid ni Jose, nagkaroon sila ng sa kanilang puso, galit. Ano ang sabi po kasi ng galit? Ano? Alam po ninyo sa Kawikaan 27, verse 4, sabi doon. Ikot na nga natin itong kwan at nililipad tong aking kwan. Magtitiis na lang ako sa init muna. Alam po niyo, sabi sa Kawikaan 27 verse 4, magbukas po tayo, sabi niya doon. Pag na lang, o kaya pang dagan na lang, pairam ng kwan. Sabi po sa aklat ng Kawikaan 27 verse 4, unang talata po, magbubukas tayo, ano? Yan sa malayo na lang, Charlie. Oh. Yan, sa Kawikaan 27 verse 4. Sabi po niya dito, lumabas po kasi yung pagsiselos nila, yung mga kapatid ni Jose. Nagselosan sila dahil sa kanya. Ayan, okay na yan. Sabi niya, ang galit ay mabagsik. Ang puot ay mabalasik. Ngunit ang panibughoy may iba yung lupit. Kung ikaw pala ay isang taong nagseselos, pagsasamahin na niya yung galit at bagsik. Sapagkat ang pagsiselos, sabi niya rito, ay may iba yung lupit. Alam po ba ninyo, nang dahil sa pagsiselos, ang tao ay pwedeng pumatay. Amen? Pwedeng pumatay. Anong nangyari doon kay Cain at Abel, di po ba? Selos lamang. Kaya siya ay pumatay ng kanyang kapatid. Hindi tinanggap yung offer nung isa at tinanggap yung kay Abel. Nagselos po siya. Etong mga kapatid ni Jose, ganun po ang nangyari. Meron silang sakit sa kanilang puso na naitanim sa bawat isa sa kanila. Eto ngayon kamo. Nung ang kanilang magulang, si Jacob, ay inutusan siya papunta sa disyerto. Sabi niya, Jose, puntahan mo ang iyong mga kapatid kung nasa mabuti pa silang kalagayan. At dahil nga masunurin itong si Jose, pumunta siya sa kanyang mga kapatid. Itong mga kapatid niya, alam po ninyo, malayo pa lang, natanaw na siya. Siyempre, kumikinang ba naman ng kanyang kasuotan? Ang ganda ba naman ng kanyang kasuotan? Kaya ang sabi ng kanyang mga kapatid, sabi niya, ayan na, dumarating na ang mapapanaginipin. Mga napa, papatayin natin siya. Anong mangyayari ngayon sa kanyang napanaginipan? Wala na. Di po ba? Masama ang balak nila kay Jose. Alam po ninyo, kung baga naipon mula nung ikwento ni Jose yung mga nangyari sa kanila nung sila ay nasa bukid, nagagapas ng trigo, ang bawat isa, sabi niya ganon, ay tumayo ang inyong mga hawak na trigo at yumukod sa aking trigo. Gayon din. Lahat. At nanaginip siyang muli, sabi ng ating binasa kanina,
Ikinuwento ulit niya at maging si tatay niya, nahiwagaan sa kanya, pati ba naman kami, pinaglululoko mo? Pati kami ng iyong nanay, maglilingkod sa iyo? Amen? Alam po ninyo, ang plano ng ating Panginoon ay talagang mahiwaga. Hindi natin ito namamalayan. Kaya nga doon po nagsimula ang pagkainggit at dumating ang panahon. Ito nga, nung tingnan ni Jose yung kanyang mga kapatid, nagkaisa sila na patayin. At dahil itong si Reuben ay meron ding malasakit sa kanyang kapatid, huwag na lang natin siyang patayin. Ihulog na lang natin siya sa isang balon. Kapatid din naman natin siya. Laman ng ating laman, dugo ng ating dugo. Kaya yon, inilaglag po nila si Jose sa balon. Tinanggal yung kanyang damit na maganda, inilaglag sa bangin ay sa balon. Ngayon, eksaktong sila ay kumakain, may dumarating na mga Ismailita. Itong mga Ismailita, ito yung mga ngalakal na pag-isip ng isa. Ito, pagkakapirahan natin pala si Jose, iyahon natin at ibenta na lang natin kaysa patayin po natin. Kaysa patayin natin, sabi ng mga kapatid niya. Nagkaisip po sila. Alam po ninyo kung plano ng ating Panginoon Diyos. Kung titingnan mo, bakit dumaan ang mga Ismailita? Di po ba? Yung timing, iba yung timing, kumbaga andon, iiwanan na lang nila. Pero dumaan ang Ismailita at hinango nilang muli si Jose. At ibinenta nila. Magkano ang napagbentahan kay Jose? 20 pirasong pilak. Alam po ninyo sa Old Testament, sabi doon, ang isang alipin ay nagkakahalaga ng 13 pirasong pilak. Sabi po ng Biblia. Tingnan po natin na si Jesus, bakit nung ibenta siya ni Judas, nung ipagkanulo siya ni Judas, 13 pirasong pilak. Samantalang si Jose, 20 pirasong pilak. Mas mababa si Jose, di po ba? Ang sabi po ng Biblia, ang 5 years old hanggang 20 years old, ito ay nagkakahalaga lamang ng 20 piraso. Hindi pa siya adult. Samantalang si Jesus ay adult na. Kaya si Jesus ay 13 piraso. Amen? Ang nagbenta dito kay Jose ay ang kanyang mga kapatid. Ang nagbenta naman kay Jesus ay kanyang mga alagad. Ay kanyang alagad na si Judas. Amen? Kita po natin ano po. So ganun, ibinenta. So balik po tayo. Ngayon, nung ibinenta siya, syempre, kikita naman yung mga Amalekita. Ibinenta sila. Ibinenta naman siya doon sa Egypt. Nung mabenta sa lugar ng Egypt, binili siya ni Potiphar. Si Potiphar ay isang puno, kapitan, at isang namamahala ng mga kawal. Nagustuhan siya at dinala sa kanilang tahanan. Nung dinala sa kanilang tahanan, alam po ba ninyo? Pag ang isang tao na talagang naglilingkod sa Diyos, totoo ang kanyang puso, genuine ang kanyang kaisipan, pagpapalain. Sabi po ng banal na kasulatan, lahat ng kanyang hawakan, lahat ng kanyang gagawin, pinagpapala ng Diyos. Nakita ito ni Potiphar. Kakaiba itong nabili kong alipin na ito. Kakaiba. Kaya ang sabi ni Potiphar, lalo niyang ipinromote. Sabi niya, lahat ay pwede mo nang gawin. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang aking tahanan. Alam po ninyo, pinagkatiwala sa kanya. Araw-araw natutuwa sa kanya si Potiphar. Ang masaklap ka mo, eto ngayon. Dahil sa araw-araw na yon, meron palang pagtatangi ang asawa ni Potiphar. Ang asawa ni Potiphar ay isang maganda. Maganda po ang Egyptian. At ang damit ng Egyptian, kung titingnan po natin, ay
Pag isinuot yan, parang naka-nighties. Ganon. Pag gabi, naka-nighties, talagang maganda ang kasuotan. At sa araw-araw ay nabibighani itong si asawa ni Potiphar. At talagang hindi niya mapigilan ang kanyang pagnanasa. Kumbaga, pressure cooker. Pag ang pressure cooker ay hindi lumabas, di po ba? Mag-iinit yan at tutunog. Kaya nga po, hindi niya mapigilan. Minsan, sinasabi niya, halos araw-araw, sinasabi niya kay Jose, sabi niya, sipingan mo ako. Tinutukso niya. Pero anong ginagawa ni Jose? Ini-ignore niya yung mga tukso sa niya. Lagi, araw-araw, hanggang sa dumating ang sukdulan talaga ni Potiphar, iniisnab siya. At talagang hinawakan siya. At talagang nais talaga siya na talagang, kumbaga, para mahiga sa higaan. Pero umayaw si Jose, tumakbo. Matapos tumakbo ni Jose, alam po ba ninyo ang nangyari? Naghihiyaw itong si Potiphar. At binaliktad na niya ngayon ang pangyayari. Sa kanyang pagtakbo, nakita naman ito ng mga alila doon sa tahanan ni Potiphar. Ngayon, dumating ngayon ang kasinungalingan. Alam po ninyo sa isang kaso, pag walang ebidensya, mahirap manalo, di po ba? Pero may ebidensya po eh. Nakuha yung balabal ni Jose. Kagaya po sa ating kapanahonan ngayon, nasusuong po tayo sa impeachment yung ating Vice President. Kaya naglaladladan po sila ngayon ng ebidensya. Kaya si Jose na merong ebidensya, hawak-hawak ni Potiphar at magaling mag-artista. At sabi niya sa kanyang asawa ko, sabi niya, ano ba naman itong dinala mong alipin dito sa ating bahay? Sabi niya, balak pa niya akong pagsamantalahan. Mabuti na lang at humiyaw ako at nahablot ko ang kanyang balabal. Ang witness nga, eto ng mga alipin nating mga babae, di ba? Siyempre, wala naman silang kamalay-malay. Pero ang ginawa lang naman ni Jose ay tumakbo. Hindi niya maipaliwanag ni Jose sapagkat wala siyang ebidensya. Hindi siya paniniwalaan. Kaya nga sa bawat kulungan, kung titingnan po natin, hindi lahat ay may kasalanan. Kung tatanungin mo doon sa loob ng kulungan, sabing ganon, ano bang ginawa mo? Napagbintangan lang. Pero lahat naman ng tatanungin mo, napagbintangan. Sangkwan lang, kumbaga ganun, no? Kaya nga, nakabuo si Freddy Aguilar ng awit doon sa kulungang, kumbaga, yung bang bibitayin na walang kasalanan. Totoo po yan. May mga nakukulong na walang kasalanan. Tanging ang Diyos lang ang siyang nakakaalam, sabi nga doon sa kantang yun, ano? Kagaya ni Jose, na tanging ang Diyos lamang ang siyang saksi at siyang nakakaalam. Pero pinanindigan pa rin niya ang kabanalan. Kaya nga pag dumating ang tukso sa buhay ni Jose, ano ang kanyang ginawa? Tumakbo po siya. Kaya pagdating ng mga tukso, dapat hindi po natin ito i-entertain. Anong sabi ni yung kanta? Sabing ganon, kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng pusong, kay rami ng, yung kanta ni Melda Papin, na kay pusong sinugatan, o tukso, layuan mo ako. Hindi nilalayuan, kumbaga ang tukso, hindi lumalayo. Ikaw ang lalayo. Ikaw ang tumakbo, kagaya ni Jose. Amen? Kaya pag mga tukso, lalo na sa mga lalaki, amen? Tumakbo ka na para nang sa ganon, hindi ka matukso. Anong sabi ng Santiago 1:14? Sabi niya ganon, natutukso ang tao pag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo, ito'y magbubunga ng pagkakasala. Pag ang pagkakasala ay nagawa, magbubunga ito ng kamatayan. Amen? Ito po yung
kamatayang espiritual. Ganyan po. Kaya nga si Jose, alam niyang siya'y magkakasala. Ang ginawa niya ay tumakbo. Amen? Ay kung sa panahon ni David, tingnan mo, yung buhay ni David si David, nung siya ay isang hari, imbis na nasa labanan siya at kanyang pinapangalagaan yung kanyang mga tauhan. Ang ginawa niya, andun siya sa taluktok ng kanyang kaharian. Wala siyang ginagawa kundi nagmamasid at nagte-telescope. Ayun, nakita tuloy niya yung naliligo sa batalan na Siba at Siba. Alam po ninyo kasi ang batalan noong unang panahon, wala pong bubong yan. Walang bubong. Maliligo, kikita, lalo kung nasa mataas ka, makikita mo yan. Kasi nasubok ko yan May mga batalan kami noon, alang bubong. Kasi yung mga kaldero andun lang para pag sikat ng araw na naiinitan yung mga kaldero, parang sa ganun hindi mapanisan. Doon naliligo Siba't Siba, nakita. Imbis na takbuhan ni David, anong ginawa niya? In-entertain niya. Tumawag pa, pinatawag pa niya. So anong nangyari? Laglag si David. Pumasok sa tukso. Amen? Nagkasala si David. Hallelujah. Ngayon, eto na Noong si Jose ay napatunayan na ni Potifar kasi may ebidensya May ebidensya yung kanyang asawa. Kaya ipinakulong. Nung may pakulong, mga kapatid, si Jose, eto ngayon. At dahil hindi siya iniiwanan ng Diyos sa loob ng kulungan, kinalugdan ng Diyos si Jose. At nakita ng punong kawal na si Jose ay mayroon talagang pagsama ang Diyos sa kanya, ipinamahala. Ipinamahala ang panunungkulan sa loob ng kulungan. Alam po niyo sa loob ng kulungan, mayroon pong ranggo-ranggo yan Mayroon pong mayor na tinatawag. Ang loob ng kulungan, pag ikaw ay mayor, sinusunod ka dyan ng mga nakakulong. Parang ganon ang naging posisyon ni Jose sa loob ng kulungan. Ipinagkatiwala na sa kanya ng bantay ng bilangguan, yung mga lahat ng gagawin. Hindi na siya, si Jose na lang. Eto ngayon, nung dumating ang panahon na nagkasala, itong yung cupbearer, yung taga-piga ng inumin ng hari at isang panadero, sabay na nagkasala, itinapon sa kulungan. Doon po namit ni Jose yung dalawang ito. At dumating, sabi dito sa ating pinag-aaralan, itong dalawang naglilingkod sa hari, yung panadero at namamahala sa inumin ng hari, ay kapwa sila na naginip. Ito ngayon, dito magsisimula yung interpretation kung paano si Jose nag-interpret. Yung dalawang ito, balisang-balisa. Nung makita ni Jose at balisang-balisa yung dalawa, kinausap niya, anong nangyayari sa inyo? Ano ba ang problema niyo? Ganito, ganon. Ang sabi nung isa, nung cupbearer, yung namamahala sa inumin ng hari, sabi niya, mayroon akong problema, may napanaginipan ako, sabi niya ganon. Sa akin napanaginipan, sabi niya, ay may ubas, sabi niya, tumubo at nagkaroon ng 3 sungay, nagkaroon ng 3 suwi at dumating na namunga kaagad at yun ay piniga ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Sabing ganon ni Jose, sabi niya ganon. Ganon ba? Sabi niya, ito ang panaginip mo. Sa ika-3 araw, ikaw ay palalayain. Ikaw ay babalik doon sa paglilingkod sa hari. Alam po ninyo, nagkaroon ng katugunan. Nagkaroon ng katagumpayan. Ito namang si panadero, sabi niya, ako rin, mayroon na panaginipan. May sunong-sunong daw akong bakol, sabi niya ganon. Yung sunong-sunong kong bakol, may tumuka ng mga ibon at tinuka ng tinuka yung sunong-sunong ko. Sabi niya ganon. Hindi ko alam ang aking napanaginipan. Ikinwento ulit niya, sabi niya ganito, sa ika-3 araw, sabi niya ganon, ikaw ay bibitayin, ikaw ay ibibitin, nagkatotoo.
At dumating ang katatlong araw, sabing ganon, ni Jose, pinalaya ang namamahala ng inumin ng hari at ipinabitay yung panadero. Nagkatotoo. Kaya sabi ni Jose sa panadero, ikwento mo naman ng uwa doon sa hari paglabas mo. Sige, ikukwento kita. Alam po ninyo, nung lumabas si yung tagapamahala ng inumin ng hari, hindi po niya ikinwento. Nakalimutan niya si Jose. Kung halimbawa ikinwento ni Jose sa paraon, yung bagay na yon, sa palagay ba ninyo, papansinin siya? So, wala sa timing. Ibig sabihin, papakinggan lang siya ng paraon, pero, ganun ba? Ang galing naman managinip. Pero hindi pinalipas pa niya ang 2 taon. Pinalipas niya ang 2 taon na kung saan nakalimutan siya, eto ngayon, nung managinip na ang paraon, yun yung timing. Nung managinip ang paraon, sabi niya, habang siya ay nakatayo sa Nilo, merong 7 baka na umahon. At meron ding 7 payat na baka. Ngayon, kinain ng mga payat na baka yung matatabang baka. Hindi niya maisip kung anong ibig sabihin. At natulog na muli si Paraon. Nung natulog na naman, yung uhay naman ng mga trigo, 7 matatabang trigo, may sumulpot na 7 payat na trigo, hinahampas niya yung 7 matataba, kinain ng mapapayat na trigo ang mga matatabang trigo. Doon nagkaroon, hindi nababagabag ang kanyang kaisipan, doon po pumasok si Jose, na kung saan naalala ng panidero. Pinatawag ni Paraon ang lahat ng magagaling na mga manghuhula, mga magagaling na mga bumabasa ng mga kalangitan, pero hindi nila maipaliwanag yung mga bagay na iyon. At doon, sabi nung namamahala ng inumin ng hari, sabing ganon, meron po akong kilala. Nagkamali po ako. Hindi ko ikinuwento sa inyo nung ako'y pinalaya. Sinabi niya, alalahanin ko. Pero ngayon naalala ko po na kung saan siya yung nagpaliwanag sa panaginip namin. Nagkatotoo po lahat yon. Ang sabi ng paraon, sige, tawagin mo rito. Alam po ninyo, sabi, pinapunta si Daniel. At sabing ganon ng paraon, sabi niya, totoo ba yung sinasabi nito? Sige, ipaliwanag mo yung napanaginipan ko. Ang sabi ni Daniel, hindi po ako ang nakakaunawa. Ang Diyos po ang siyang magpapaliwanag. At ipinaliwanag po niya. Ipinaliwanag. At andon, ang sabi niya, ito po yung kanyang paliwanag. Ang napanaginipan niyo po, mahal na paraon, sabi niya, ay 7 taong tag-ani. Yung matatabang baka, ang aanihin ay sagana ng 7 taon. Ang 7 taon na mga papayat, sabi niya ganoon, 7 taon na hindi sagana. Ibig sabihin, walang ani. Gutom. Ganun ba? Kailangan, itong suggestion ko, mahal na hari, mahal na paraon, mamili ka ng matalinong hari, matalinong tao dito sa palasyo upang nang sa ganon, gawin niya ang nararapat, imbakin ang pagkain, ganito lahat, upang nang sa ganon, yung 7 taon na anihan ay iipunin. Alam po ninyo, kanino pa ako hahanap? Nasa iyo na. Promoted ka agad siya. Hinuwad ng hari, sabi niya, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ngayon. Sabi niya ganon, ang pangalawang pamumuno rito, ang kaibahan lang natin ay ang aking trono. Ikaw ang mamamahala. Alam po ninyong ginawa, isinakay po siya sa kabayo at inilibot at inihihiyaw. Sabi niya, ito ang ikalawang namumuno sa hari. Siya ang ating susundin. Lahat ng kanyang ipag-uutos, susundin natin, ipinakilala po. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, dumating ang panahon ng tag-ani. Alam po ninyo, yung 7 taon na tag-ani, hindi po ito ibinulgar kanino man, sa kanila lang. Yung mga tao sa paligid, yung 7 taong tag-ani, sagana, sige, ubos-ubos biyaya sila.
Inuubos nila, hindi sila naghahanda ng kanilang mga kakainin sa susunod na taon. Pero sila Jose, sabi ng Biblia, lahat ng inaani, pinupuno ang mga kamalig, pinupuno lahat. Sige, bili dito, bili doon. Lahat ng mga nagsasanla sa kanila, ikinakarga. Samantalang yung mga nasa kalapit bayan, lustay dito, lustay doon. Amen? Jollibee dito, McDo doon, Chowking doon, kaskas dito ng mga kung ano-ano. Hindi nila inaalala yung darating na taggutom. Ala silang kamalay-malay. Walang announcement na ganun ang mangyayari. Ang nakakaalam lang, si Jose. Amen? Ang nakakaalam lang. Kung ipapaalam yon, di ibig sabihin, lahat mag-iimbak. Hindi po kagaya dito sa ating gobyerno ngayon na pag may mga bagyo, sabi niya ganun, mayroon pong mic, humanda kayo sapagkat may darating na bagyo, magganito kayo, magbalot ng inyong mga gagamitin, ang inyong mga pagkain, ganito, ganon. Di po ba may babala? Pero ito, hindi po ito ginawa ni Jose. Alam niya na darating yung ganong bagay. Talagang pinuno niya yung mga tao at dumating ang panahon. Ito nga, sagana ng 7 taon, ubos-ubos biyaya. Yung mga tao sa ibang lugar, ubos-ubos biyaya. Bukas, nakatunganga. Sabi nga Kaya nga pala maganda kung minsan na kung saan nag-iimbak ka rin ng iyong pagkain. Amen? Hindi lahat na porke ngayon ay meron ka. Darating ang panahon, mawawala din yan. Kahit gaano pa karami ang pera mo. Amen? Mawawala din yan. Ako'y nagtataka nga yung mga bilyon-bilyon na napag-uusapan doon sa TV, na kung saan bilyon-bilyon, aanin nila ang kayamanan. Aanin nila yung mga perang truck-truck na yan. Hindi naman nila kayang ubusin. Ang sabi ng Biblia, sabi niya, ang yaman na kinuha sa daya, sabi niya ganoon, ay madaling mawawala. Parang dahon na ito ay nalalanta. Pag nainitan ng sikat ng araw, wala na yan. Amen? Aanin natin ang mga kayamanan. Mas masarap na kainin ang mga pinaghirapan. At sigurado natin ito na ito ay mula sa Diyos. Amen? At ito nga po, dumating ang panahon ng taggutom. At dumating din ang punto na kung saan lahat na, nararanasan na. Alam po ninyo, yun lang isang taon na hindi umulan, hindi ka makapagtanim, makakaranas na tayo ng taghirap, di ba? Noong pandemic na kung saan, kasi alam po ba ninyo, ang kagutuman ito ay isang pandemic. Naranasan natin nagkaroon ng COVID, di ba? Na kung saan halos hindi tayo makalabas nung panahon na yun. Halos, kumbaga mag-asawa na nga kayo, ayaw pa kayong pagtabihin doon sa motor. Pinaghihiwalay pa. Kumisan sari-saring alibay para lamang ikaw ay makabili. Di ba? Buti na lang nung panahon na yon, meron na si Camry namin. Yan. At nung panahon na yon, kumbaga, kung kailang naging pandemic, laging full tank. Kung kailan naging pandemic, laging puno ang mga palabigasan. Kaya naman palang pakainin ng bansang Pilipinas ang mga tao na hindi nagtatrabaho. Di ba? Ang lahat ay napuno ang palabigasan. Ilalagay mo lang yung mga bangko doon sa labas, magkakaroon na ng bigas na 1 bulto. Di ba? At maraming mga pera pa. May mga ayuda. Pwede naman pala, 2 taon tayong pinakain ng gobyerno. Mayaman pala ang bansang Pilipinas. Kaya palang pakainin ang buong tao ng bansang Pilipinas. Yun, yung mga ninanakaw ng mga naglilingkod. Kung meron lang talaga sana na naglilingkod at tapat na kagaya ni Jose, aasenso ang bawat bansa. Aasenso ang bawat mga tao na kung saan kagaya ni Jose na kung saan naging tapat. Ayun, nakita natin. At dumating, umabot na rin yung kahirapan doon sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid. No choice sila. Nabalitaan nila ngayon na doon sa Ehipto ay merong isang gobernador na nagbubudbod at nagbibigay ng mga pagkain. Kaya sabi nilang ganun, pumunta tayo ron. Bumili tayo ron. Hindi nila alam yung mga kapatid niya. Hindi nila alam na yung kapatid nilang ibinenta nila, siya pala yung namumuno sa lugar ng Ehipto. Kaya ito ngayon, nung pumunta sila, na-interview sila ni Jose at nakilala niya na ito yung kanyang mga kapatid. Imbis na
talagang paghigantihan ni Jose. Sabi niya ganon, kayo sabi niya ganon, kayo ang nagbenta sa akin kayo ang naghulog sa akin sa bangin iyari kayo sa akin ngayon. Ginawa ba ni Jose yon? Hindi naman, di ba? Hindi nga siya nagpakilala Yung ibinayad nga nila sa kanya na pagkain, pambayad sa kanilang kinuhang pagkain, ibinalik nga niya yung pera Kaya nga nung buklatin nila, yung kanilang mga pera doon sa yung mga binili nila, andoon, yung pera ibinalik sa kanila. Kaya sabi nila, naku po, sabi nga nung, ba't andito yung ating ibinayad? Naku, ibalik natin sa paraon at baka hindi na tayo makabili. Kaya nung bumalik silang muli, sabi nga nun, in-interview ulit sila. Sabi niya nun, kumusta naman ang inyong magulang? Andun po, medyo mahina na. O kumusta naman yung bunso ninyo? Andun po kasama niya. Alam po ninyo yung bunso nila na si Benjamin, yun yung tunay na kapatid ni Jose sa nanay. Yun yung totoong kapatid niya sa nanay at tatay. Gusto kong makita yung inyong bunso. Kung po pwede, para nang sa ganon, sabi niya ganon, dalhin niyo rito at makita ko. O sige, sabi niya ganon, maiwan muna isa sa inyo, para nang sa ganon, pagbalik niyo, kumbaga dalhin niyo rito. Alam po ninyo, nung bumalik sila, bumili, dinala yung kanilang kapatid. Ito ngayon, napagtripan. Napagtripan ni Jose, yung bunsong kapatid nila. Nung nakabili na silang lahat, sinabi ni Jose, ilagay niyo yung kopa ko doon sa pinakabunso sa kanyang mga daladalahan. Nung umuwi na sila ngayon, habulin niyo sila. Nung hinabol. Bakit po? Anong problema? Nawawala yung kopa ng aming gobernador. Baka nailagay sa inyong mga daladalahan. Alam po ninyo, natagpuan doon sa pinakabunso. Noong pala, pinain lang talaga para maiwan si Benjamin. Para andon na kung saan, kumbaga maranasan naman nila ngayon ang magulumihanan sa kanilang puso at kaisipan kung paano mawala ang isang kapatid na minamahal. Paano na ngayon, sabi niya ganoon, maiiwan ng ating kapatid siya nakuhanan ng kopa na ganito. Dalhin niyo rito ang inyong tatay. Kumbaga, dalhin niyo rito para makuha yung batang yon. At dinala nga po, mga kapatid. Nung matapos pumunta si Jose, yung kanyang magulang na si Jacob, pumunta silang lahat doon. Alam po ninyo, nagkaroon ng emosyon. Talagang hindi na matiis ni Jose. Ang kanyang mga kapatid na kung saan kahit ganun ang kanilang mga ginawa, yung pagmamahal ni Jose ay nangingibabaw. Yung pag-ibig ni Jose sa kanyang mga kapatid, nangingibabaw pa rin. Mahal pa rin niya ang kanyang mga kapatid, lalo na ang kanyang tatay, lalo na yung kanyang kapatid. Kaya nga si Jose, pag bumibigay na, tumatakbo sa silid at doon umiiyak, paglalabas na naman, pupunas na naman siya at maghihilamos para hindi latado. Naririnig ng mga Ehipsyo, mga kawal ng Ehipsyo, may umiiyak. Bakit umiiyak ang paraon? Hindi niya napigilan na kung saan humiyak sa kanyang mga kapatid. Nagpakilala po siya, ako ang inyong kapatid na si Jose, na inyong itinapon sa balon, na inyong pinagbili, na inyong pinahirapan. Natakot yung mga kapatid niya. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo aanuhin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin. Kaya wala dapat sisihin. Alam po ninyo, sa mga pangit na nakaraan doon sa buhay ni Jose, di po ba? Kung titingnan mo na tila baga iniwan na sa ng Diyos sa kanyang pag-iisa, na tila baga parang hindi niya kasama ang Diyos, pero may ginagawa pala ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung minsan nararamdaman mo parang walang tugon sa iyong panalangin, tila baga hindi naririnig ng Diyos, akala mo lang yon, may gagawin din ang Diyos sa buhay mo. Amen? Si Jose ay naghirap ng halos 13 years. Mula sa kanyang panaginip hanggang sa palasyo na kung saan 13 years, mayroon pang 2 years na kung saan naantaba na nagkaroon ng extension dahil sa siya'y kinalimutan. 13 years. Jose na naghirap, na kung saan pinagpasapasahan. Pero dumating ang punto na kung saan itinaas naman siya ngayon ng Diyos, biglaan. Amen? Ganyan din po tayo sa ating mga panahon ngayon.
Wag nating sasabihin sa sarili natin na hanggang dito na lang tayo. Umasa po tayo sa Diyos. Tingnan natin ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kagaya ni Jose na kung saan isang buhay na kung titingnan po natin, tila baga wala nang kapag-asa. Ibinenta na. Di ba? Kaya nga po, ang pag-asa natin, yung mga talento ng Diyos na ibinigay sa inyo. Palabasin natin ang mga talento. Kung ano ba ito? Amen? Iyaan yung mga ibinibigay ng Diyos para tayo ay maiangat. Hallelujah. So ganun po Kaya nga po ang buhay ni Jose ay napakaganda. Kaya nung nagpakilala na po si Jose, alam po ninyo, sabi niya ganon, dinala niya ang kanyang mga kapatid sa harapan ni Faraon, sabi niya ganon, narito po ang aking mga kapatid. Pinapakilala ko sa inyo. Alam po ba ninyo, si Faraon, sabi niya ganon, bigyan mo sila ng lugar na matitirhan. At ang napili ay ang lugar ng Gosen. Ang Gosen ay isang magandang lugar sa Biblia. Ito yung pinagpala, ito yung nangunguna sa pag-ani at maganda sa pastulan ng mga pastol. Gosen, ito yung shelter ng mga angkan ni Jose. Dito tumira sila Jacob. At sa lugar na yon, 70 silang lahat na pumunta ron. Hanggang sa dumami. Bakit hiwalay sa Ehipto, sa Egyptian, yung Gosen na yan? Malayo yan, hindi nakadikit. Kaya hindi sila na-impluwensya ng kultura ng Ehipto. Sila ay nasa malayo. Amen. Nagagawa nila yung kanilang mga kultura bilang isang Israelita sa lugar na iyan. Hindi sila pinapakialaman. Ginagawa nila yung kanilang mga naisin doon. Yun yung Gosen na tinatawag. Yung lugar na kung saan ibinigay sa kanila ni Faraon na pinaka-the best na lugar. Amen? Kaya nga po, kung titingnan natin, si Jose, di ba? Ibinenta ng kapatid. Si Jesus, ibinenta ng alagad. Ngayon, sabi po rito, ang bumili kay Jose ay mga Ismaelita, di ba? Ngayon, ang bumili naman kay Jesus, sino ang bumili kay Jesus? Mga pare. Mga pariseo, mga pare. Ngayon, ano ang naging resulta? Kay Jose, sa pangyayaring yun, naligtas ang kanyang buong pamilya sa taggutom. Sa ating Panginoong Hesus naman, nung binili ng mga pare, sabi niya, naligtas ang buong mundo sa kasalanan. Kaya, may pagkahawing parehas na ibinenta. Ngayon, naligtas ang mga sambahayanan ni Jose. Sa ating Panginoong Hesus naman, ibinenta rin, pero naligtas ang buong mundo. Di po ba napakaganda? Pareho silang ibinenta, pareho silang ipinagkanulo, pero pareho ring naging daan ng kaligtasan. Si Jose, iniligtas ang pisikal na buhay. Si Jesus, iniligtas ang eternal na buhay. Nung suguin ni Jacob si Jose, sabi niya, siya ay minamahal na anak. Favorite eh. Tungkol naman kay Jesus, sabi rito sa Mateo 3:17, ito ang sinisinta kong anak. Magkaiba, di ba? Sinisinta, yung isa, minamahal, paborito. Dito sa isa, sa ama na nagsugo naman kay Jesus, sinisinta kong anak. Mateo 3:17. Ngayon, si Jacob, isinugo niya si Jose sa kanyang mga kapatid para tingnan, no? Para tingnan. Ngayon, ang ama, isinugo si Jesus para sa mundo.
Di ba? Para magkaroon ng katubusan ang sangkatauhan. Kung titingnan natin, may similarity. Kung titingnan natin doon sa Old Testament, doon sa buhay ni Jacob, parang equal. Di po ba? Kaya nga, sa John 3:16, sinugo ng Ama si Jesus para sa mundo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isahang anak upang ang lahat ng sumampalataya sa niya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Buhay na walang hanggan po. Samantalang kay Jose, pamilya, mga tao, kagutuman ang ibinigay ni Jose. Amen? Kaya nga, kung titingnan natin, ano ba ang mga matututunan natin sa buhay ni Jose? Ito, may mga 7 bagay, babasahin ko, no? Number 1, sabi niya dito, ang Diyos ay kasama mo kahit sa pinakamababang lugar ka, kumbaga. Kahit ikaw ay nasa pinakamababang antas. Yan, ganyan si Jose. Genesis 29 verse 2. Ang Panginoon ay sumasa kay Jose. Number 2, ingatan ang puso at integrity. Si Jose, iningatan niya yung kanyang puso. Iningatan niya yung kanyang integrity. Kaya nga siya tumakbo para hindi magkasala. Yan. Napakahalaga po yan. At pangatlo, maglingkod ka anuman ang iyong makakaya. At maglingkod ka na hindi sa tao gumagawa. Alam po ninyo may mga empleyado kasi kung minsan pag nakatingin lang ang boss, masipag. Pag wala na yung boss, wala na, tatamad-tamad na. Pero kung ikaw ay naglilingkod kahit hindi nakikita ng iyong boss, ang Diyos ang nakakakita sa iyo. Ipupromote ka dyan ng ating Panginoon. Amen? Ganon si Jose. Naglilingkod siya ng buong puso sa kanyang buhay. Taos sa puso. At number 4, sabi niya, matutong maghintay sa timing ng Diyos. Yon. Yung pong pangyayari na kung saan nilaglag siya sa balon, timing po yon ng Diyos. Yung kung saan na naginip itong si Paraon, timing po yan ng Diyos. Hindi kinuwento kaagad nung cupbearer na ito kasi hindi timing ng Diyos May itsapwera yung kanyang kwento. Kaya lamang naikwento ito dahil na naginip ang Paraon. Yun po yung timing ng Panginoon. Kaya dapat matuto po tayo sa timing ng ating Panginoon. Timing ng Panginoon. Kaya nga sa mga pagtatanim, dapat may timing din. Hindi yung tanim ka ng tanim. Dapat makita mo rin. Kaya nga yung mga business na mga magtatanim, alam na alam nila kung saan tatapat yung mga mahal. Amen? Dapat tinatandaan natin yung mga buwan na yan, yung mga pag-ani ng mga sibuyas, yung mga kung ano-ano pa. Yun, alam nyo, timing yan. Yun, ganon. May timing po ang lahat. Number 5, piliin ang pagpapatawad, hindi ang paghihiganti. Yan, sabi niya rito, Kaya nga sa ating binasa kanina, ang masamang binalak ninyo laban sa akin, sabi niya, ginawa ng Diyos para sa kabutihan. At dahil doon, naligtas ang marami. Nakita ni Jose yon, yung bagay na yon, sa ikabubuti. Sa ikabubuti ng bawat isa. Yan. Sa ikabubuti ng kanyang pamilya, kung hindi nangyari yon, gutom silang lahat. Pwede niyang ipapatay nung panahon na yon ang kanyang mga kapatid, pero hindi Pag-ibig ang nanalaitay sa kanya. Kaya nga po, ang pagpapatawad, hindi para sa kanila, para sa kalayaan mo. Kung halimbawa may nakasakit sa iyo, mayroon kang
tao na kung saan galit na galit ko ating makikita mo, magpatawad po tayo. Hindi para sa kanya, kundi para sa atin. Kasi yon yung nagiging hadlang para hindi mapagpala tayo ng ating Panginoon. Amen? Si Jose naging progreso yung kanyang buhay. Walang naging hadlang sa pagpapala na dumaloy. Bagamat 13 years siya na naghirap. Pero yung kapalit naman ay napakaganda sa buhay ni Jose. Naniniwala po ako, mga kapatid, na sa buhay ni Jose ay meron po tayong mga natanggap. Amen? May mga na-receive po tayo na mga similarity sa ating buhay. Ang Diyos po ang siyang gagawa, timing ang kailangan ng ating Panginoon. So, yun lang po ang aking may share sa umagang ito at tayo po ay tumayo at tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat pong muli, Panginoon, sa iyong salita na tunay nga po, Panginoon, ang buhay ni Jose na aming pinag-aralan. Bagamat napakahaba, Panginoong Diyos, ang mga bersikulo, Panginoon, Lord God. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na nagkaroon ito, Panginoon Diyos, ng pagtatanim sa puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon Diyos, na hindi sa habang panahon nakakaranas kami ng kahirapan, hindi habang panahon na merong nangaapi sa amin, Panginoon, at hindi habang panahon, Panginoon Diyos, ay ganito na lang kami. Lord, darating ang panahon, Panginoon Diyos, iaangat mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Gaya ni Jose, Panginoon, iniangat mo siya, Panginoon, Lord God, nabantog ang kanyang pangalan, pinagpala mo siya, nadamay ang kanyang mga pamilya, nadamay ang kanyang angkan, Panginoon Diyos, sa panahon ng kagutuman. Salamat po, Panginoon Diyos, Lord God, sa mga kapatid na ito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa puso ng bawat isa. Lord, dalangin ko, Panginoon Diyos, na patuloy, Lord God, na pagpalain mo ang mga kapatid na ito, Panginoon. Anuman nabibigatan sa kanilang puso, Panginoon, Lord God, palayain mo, Panginoon Diyos, mga kapatid na ito. Mga may sakit, Panginoon, pagalingin mo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.